idagnan sa plano na talagang kayong dalawa ay magkaroon ng nakaunawa. Kaya tanong ko sa inyo kanina eh, mahal mo ba siya? Gusto mo? Diba? Sabi mo, mahal mo. Diba? Siya rin, si Angel, sabi, mahal mo siya ito. Mahal. Kasi pagka sinasabi ang sagot, gusto ko lang, delikado rin gusto mo lang siya. Kasi pag hindi mo nakita yung gusto, yung kagustuhan mo sa kanya, maaaring magkaroon ng problema. At sabi ko rin sa kanila, hindi problema kung saan ka ikakasal. Diba? Basta ang mahalaga, nagkakasundo kayo at mayroon kayong mga bagay na malalaman sa salita ng Panginoon nito. Okay? Hindi mo religion ng amin o relasyon po sa Panginoon. Katolik po ako. Ako naging rektor ng Cursillo noong 1969 to 75. Pero salamat po sa Diyos na buksan sa akin ang salita ng Diyos na ito. At ito pa rin, at ako'y ginamit po ng Diyos. Ano? Salamat po. Nawa tayong lahat isimula na, at nawa tayong lahat ay handa na, lalo kayong dalawa. Ang unahin mo natin yung responsibilidad mo. Responsibilidad mo sa asawa mo, magiging asawa mo si Angel. Okay? Kasi sabi rito, ubusan na natin yung Biblia natin. No? Sabi rito sa aklat ng Efeso 5, talatang 25. Yung unang responsibilidad mo. Ano? Ang sabi rito mga lalaki, ibigin ninyo inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Cristo sa Iglesia. Tinandog niya ang kanyang buhay para dito. So yun ang unang responsibilidad. Kung kunin mo si Angel, siya iibigin mo. Okay? Mamahalin mo. Ibibigin mo ang the best sa kanya. Okay? Iibigin mo siya. Sabi rito, ang sabi sa verse 28, ano tayo? Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhay sa sarili niyang katawan, pagkus ito'y pinakakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo. So, sabi niya, iibigin mo siya ng buong puso, buong lakas at kablo. Ibigin mo ang the best sa kanya. Yung unang-unang tungkulin ng lalaki sa kalagayan ng mag-asawa. Kaya huwag makakalimutan to, ano? Kaya ang unang-una, sabi nga, ibigin mo siya tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ikaw ba sinasaktan mo sa sarili mo? Ha? Sinusuntok mo ba sa sarili mo? Hindi, di ba? Kaya kung ginagawa mo sa sarili mo, yun din ang gawin mo sa asawa mo. Okay? Mamahalin mo siya. Kasi nung lalangin ng Diyos ang tao, di ba? Unang nilalang ng Panginoon si Adan. Di ba? At mga ilang panahon pa, lumipas, nalungkot si Adan. Nalungkot si Adan, nakita ng Ama sa Langit, nalungkot siya. Kaya sabi niya, may problema ito. At ang problema, kailangan magkaroon siya ng kasama. Kaya si Adan ay pinatulog ng Ama sa Langit. Alam natin lahat ito. Nasa katekismo ito. Sa ating religyong Katoliko. Di ba? Nandun mo, pinatulog. At pagkatapos pinatulog, ay humugot ng isang tadyang si Adan. Ang Diyos. At ito ang naging babae. Okay? Yun. Kaya isang magandang bagay na malaman mo, Jonathan. Bakit kaya sa tadyang hinugot ang babae sa ating mga lalaki? Bakit? Malapit sa puso para mahalin. Hindi hinugot ang babae sa kamao para suntukin. Okay? Hindi hinugot ang babae sa paa para sipain. Hinugot ng Diyos ang babae. Malapit sa kanyang ating puso para mahalin. Tandaan mo yan, mamahalin mo siya. Kasi napakarami mga bagay sa mag-asawa, iba bumibili pa ng mga libro, how to have a successful marriage, kung ano-ano, hindi ho yun, yung Biblia lang. Amen? Na pag sinusunod natin, ang tinatawag nating utos ng Diyos dito, magtatagumpay kayo sa pagkasama niya. Kaya unang-unang responsibility mo sa kanya, mamahalin mo siya, buong puso, at tulad ng pag-ibig mo sa sarili. Okay? Sabihin mo sa kanya, pangako mo. Tingnan ka daw. Tingnan ka. Tandaan mo. Pangako ito. Iibigin kita. Ang puso. At ibigin ko sa iyo ang mahal ay kaya ang kayan ng kahit tandaan mo. Pangako yan. Natin mo ng Diyos. Makarekod yan po. Diba? Kaya mamahal mo siya. Okay, yan ang una. Okay, sabi ito, ang pangalawa, ang sabi rito, sabi nga sa Colossians 3:19, huwag natin pagmamalupitan, huwag mo siyang pagmamalupitan. Hindi gusto ng Diyos na ang mga lalaki sinasaktan ang babae. Okay? Sabi nga, hindi pastor, ako kahit kailan, hindi ko sinaktan ang asawa kong babae, hindi ko siya sinuntok, hindi ko siya piningot, wala, basta wala. Oo nga, okay, pero minsan, mabuti pang araw yung sinaktan mo na babae, kunyari lang, na kapag medyo umalsa yung nguso,
Eh, lalagyan mo lang ng yelo, okay na. Pero masakit ang ibang lalaki na tulad natin mga sinisitang physically, pero sinasaktan mo sila emotionally. Emotionally, yun yung kung gagawin sa asawa mo. Nasasaktan mo siya sa pamamagitan ng emotional niya na touch. Okay? Kaya kailangan, huwag mong kalungkitan. Kasi ang kahinaan ng babae, ito lang.